So, share ko lang sa inyo yung naging karanasan namin dito sa General Lacar. Nung una, napapanood lang namin to sa vlog, tapos akit na akit kami pumunta kasi nakikita namin na panalo yung view at talagang solid yung rides dahil mahaba-habang off-road ang dadaanan natin. So, ayun na nga, dahil nakaranas na rin kami ng off-road, galing kami ng Cotton Mines, so medyo hindi namin ina-expect na meron pa palang mas mahaba doon. Nung nagpunta kasi kami ng Cotton Mines, maaga kami umalis doon kaya hindi namin masyadong naranasan na mababad sa init. Etong biyahe naman namin sa General Lacar, inabot kami ng tanghali, kakakonect namin sa aming mga intercom. Sulit na sulit din yung aming intercom experience. Pare-pareho kami naka-Predcon pero iba-iba ng model. Predcon, baka naman. Ewan ko ba, talaga nag-struggle kami kung paano magkukonek-connect. Nahihirapan kami. First time nga kasi. At saka syempre, kahit na may mga manual yon, hindi naman natin ugali magbasa. Yung manual na yon, binabasa lang natin pag may problema na o nasira yung unit. So ayun na nga, connected na kaming lahat. Minsan may mga haptic sound, lalo na pagka marami ka nakakasabay na sasakyan. Minsan may nadidisconnect, yung mga ganung pang problema. Kasi may kasama kami na napakalikot sa aparato kung ano-anong pinipindot. Pagdating naman namin sa General Lacar, ito yung beach na tumambad sa amin. Wow, grabe, parang paraiso talaga. Pero hindi ko masasabing parang paraiso dahil paraiso na to para talaga sa akin. Kung wala lang akong iniisip na pamilya, nako, baka nagpaiwan na ako dito. May bonus pang campsite kami natuklasan. Eto, nasa tabi ng ilog. Wow, grabe, napaka-presko. Pro camping to kaya sana kung gagayahin nyo to, maging responsable kayo. Huwag kayo magtatapon na kung ano-ano para mapakinabangan din ng mga susunod na henerasyon. Kita nyo yan? Diyan kami natulog. Ang sarap ng tulog namin. Napaka-presko talaga, sobra. Kayo ba naranasan nyo na rin matulog sa tent? Kung hindi pa, ano yung naantay nyo? Kami kasi matatagal na kami magkakaibigan. Siguro mga almost 20 years na. Kaya 20 years na namin na halos ginagawa to. Noong kabataan namin, mga mountaineer kami. Eto na, matanda na, hindi na kaya ng tuhod. Kaya nauwi na kami dito sa moto camping. Sulit din naman. Kaya lang, bihira namin magawa. Kasi nga, conflict ang mga schedule namin. Minsan naman okay yung schedule namin. Kaso hindi naman kami pinapayagan ng mga asawa namin. Ikaw ba pag nagpaalam ka na may rides, pinapayagan ka agad? Aba, napakaswerte mo naman. So ayun na nga, mabalik na tayo dito sa campsite. Walang CR dito pinapaalala ko lang sa inyo. Madali namang hanapin to magmula doon sa dagat. Ipagtanong-tanong mo lang kung saan banda yung ilog o sapa o batis ba kung ano bang tawag dito. Malinis yung tubig dito kasi nakita namin ng umaga may mga naglalaba. Minsan nakakatawa iniisip ko kung bakit ganon. Yung mga taga-probinsya nag-iipon ng pera para makaluwas at makapagtrabaho. Tayo namang mga nagtatrabaho sa Manila, nag-iipon para mabuhay sa probinsya. Pinapangarap nila yung buhay natin, tapos hindi nila alam, pinapangarap naman natin yung buhay nila. Gaya ko, 18 years na ako nagtatrabaho. Pero gusto ko, pag retired ko, sa probinsya ako mabubuhay. Gustong gusto ko kasi yung amoy ng probinsya. Sariwang-sariwa yung hangin. Tapos simpleng-simple lang yung pamumuhay. Yung mapagising mo, tumitilawak yung mga manok, may mga ibon, yung bang iba't ibang tunog ng hayop ang maririnig mo. Dito kasi sa atin, tunog ng mga sasakyan ang maririnig mo. Mga kapitbahay mong nagchichismisan, nag-aaway sa parking space, nag-aaway sa uta, nakakarinding mga bidyoke. Dito, parang ang sarap bang umupo lang, magkape, manood ng paligid, manood ng paglubog at pagsikat ng araw, damahin yung preskong hangin. So ayun na nga, sana makarating din kayo dito. Saka nga pala guys, pag pupunta kayo dito, kung first time nyo pupunta dito, mag-guide kayo, maliligaw kayo. Ang dami pa sikot-sikot. Baka mamaya dumiretso kayo doon, paglabas nyo dinggala na. Tsaka dapat handa kayo. Dapat condition yung mga motor nyo. Kasi mahaba-habang off-road yung sasapakan nyo. Alam nyo naman na kung ano yung mga kailangan nyong gawin. Kailangan change oil, coolant, may maayos kayong gulong. Kasi seryoso kong sinasabi sa inyo, mahabang off-road yan. Pag nasiraan ka dyan, ang laki ng problema mo. Tsaka dapat may sapat kang tulog at pahinga. Sana tapusin nyo tong video, Pasensya na, napasobra yung daldal ko. Kaya ako nagbabalak kayong pumunta dito sa General Lacar. Eto na yung sign mo. Ano pa hinihintay nyo? Push nyo na yan. Pasensya na kung nasayang ko yung 5 minutes ng buhay mo. Kami nga pala, ang Strike Anywhere. At eto ang Masanga Point, General Lacar. Kung nagustuhan nyo yung video at yung usapan natin, palike and share naman. Pasubscribe na rin sa aming YouTube channel. Palike and follow na rin sa aming Facebook. Sana sa susunod na biyahe, makasama uli namin kayo Maraming salamat.
Tell me